Good evening sa inyo mga kausap. It's been a long time since hindi tayo nakapag-vlog, no? Kumusta na pala kayo? Ano palang ginagawa nyo ngayon? So, ngayon may pag-uusapan tayong mahalaga at importante. About naman to sa helmet, no? So, bago natin pag-usapan yan, may mahalaga o importante sabihin nyo sa inyo. Kapag umabot na tayo ng around 500 subscriber, maglalagay tayo ng intro na malupit. Mag-edit ako ng intro maganda. Okay, so kailangan bago kayo mag-comment o mag-share, subscribe nyo muna at higit sa lahat i-like. Yun, pag umabot tayo ng 500 subscriber, maglalagay na tayo ng intro sa ating video. So yan, ang pag-usapan natin ngayon is paano nga ba remedyohan ng helmet na nasira yung lock sa gilid. Usually ang issue sa ating mga helmet pag sa nabagsak sa malakas na impact, nawawala yung ano niya, yung ito pakita ko. Ito kasi wala na tong lock. Kung napapansin nyo, wala na siyang lock. Madalas kasi itong nababagsak. Unlike sa kabilang side nito is may lock pa. Ayun, ito spring. Ayan, nakikita nyo, ayun yung lock niya. So paano nga ba remedyohan ng helmet na to, no? Paano remedyohan ng helmet kapag once na nawala ang lock nito? Yan, natandaan nyo palagi, upang maayos ang helmet nyo at hindi na kayo matanggalan ng visor. Ito, tibay nyo, no? Hanggang ngayon, ilang months ko nang ginagamit, tibay pa rin kasi may ginawa akong tricks. Okay lang kung hindi nyo gagawin, pero ito, share ko lang sa inyo kung yung tricks na ginawa ko para makatulong na rin sa inyo. So, first step, ang gagawin nyo is tignan nyo yung tornilyo sa loob ng visor nyo. Ito, kung napapansin nyo, may tornilyo sa loob sa ilalim. Since halimbawa wala na yung lock na yan, yung tornilyo na yan tanggalin nyo muna, no? Siyempre matatanggal tong visor, tatanggalin nyo. Pagkatanggal nyo, ang pantanggal dito yung Allen rings. Sorry kung mali yung pagkakasabi ko, basta ayun, ayun, no? Ayan siya, yung tornilyo na yan tatanggalin nyo. Tapos ito, step number 2, kapag natanggal nyo naman yung tornilyo na yan sa helmet nyo, sa visor nyo, hahanapan nyo naman siya ng kasukat. Bibili kayo ng kasukat na tornilyo na mahaba-haba konti. Siguro mga ganito kahaba yon, hanggang ganyang kahabang tornilyo, ganyang kahaba. Ganyang haba yung tornilyo. Tapos pag nahanap nyo yung kasukat nya, yun, may tornilyo na kayo, no? Dapat ganito yung magiging itsura ng dulo nya. Dapat ganyan. Pasensya na nga pala mga kuso kung hindi ko madedemo kung paano ko tinanggal o ginawa to, pero ituturo ko na lang kung paano ko ginawa to step by step. Nakakabit na, kumbaga fix na. So ganito, yan, dapat ganito yung ulo nya, yung parang positive screw, yun, Phillips screw. Ayan, dapat ganyan. Hanapan nyo yung kasukat ng tornilyo sa loob, dapat magkasukat yan. So pag nahanap nyo na yung kasukat ng tornilyo na yun, ang ikatlong gagawin ninyo is ito, napapansin nitong visor, no? Itong bilog, yung mismong sentrong-sentro, kung saan nakatutok yung thread ng tornilyo sa butas. Kailangan butasan nyo to through papasuin nyo. Kung may tools kayo ng pang heater, pang init o pang butas, bubutasan nyo to kung saan kasing laki siya ng tornilyong binili ninyo, kasing sukat nito. So once na mabutasan nyo na to, itong part na to na kasing sukat niya, basta sentrong-sentro sa parteng ito, kailangan tutok na tutok. So nabutasan nyo na. Step number 4, ipapasok nyo naman yung tornilyo na
binili ninyo katulad na ito. Ayan, ayan. Okay, ito to. So, papasok nyo na. Papasok nyo na. Yung pinakahuling part, syempre. Pag once na nagkasya na siya at nabutasan nyo na to. Yun. Pag nahigpitan, wag naman sobrang higpit, saktong higpit lang. Pag nahigpitan nyo na, yan, pag nahigpitan nyo na, okay na. Yun na ang pinaka last part ng ginawa nyo. Ayos na yung helmet nyo, na remedyo nyo na yung sira ng helmet nyo, hindi na ibibili uli ng bago. Ayun yung procedure kung paano mareremedyo ng helmet na sira. Kung paano nyo remedyo ng helmet nyo na nawala ng lock. Yun lang mga kausap mo, sana may natutunan kayo sa aking tips na to. Yan, tandaan nyo, basta tornilyo siya na kasing sukat na ito. Okay, hanapan nyo sa shop, motor shop nyo, hanapan siya ng ganitong sukat. Yan, tornilyo lang to actually talaga. No, tornilyo lang yan na mahaba. Kasi yung loob nito may thread yan. Kailangan pag i-ano yung lock dito, kailangan butasan nyo to. Pag butas nyo, dapat hindi tabing dapat sentro kung saan nakapwesto yung thread ng tornilyo na pinagkuhaan nyo nito. Okay, so yun lang mga kausok, no. Salamat kung may natutunan man kayo sa video na to. Please don't forget to share, comment, like, and subscribe na rin kayo mga kausok. Bye bye.